bawat isa sa amin. Salamat po dahil kayo ang mabuting Panginoon na nagpapala ng buhay at lakas. Together with the opportunity that we have today, na una, ma-praise ka namin at higit sa lahat, mapakinggan namin ang iyong mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, katagumpayan, at patuloy na pagpapalalim pa ng pananampalataya. Kaya Panginoon, dalahin ko po ang bilang namin, i-bless mo kami. And then also, we examining our heart and our mind, why supposed to be here. At wala po kaming ibang nais, Lord, kundi ang matuto buhat sa iyong mga salita. Patuloy mo po kaming pangunahan sa mga oras na ito. Dalahin ko rin ang aming bilang, pagpalain mo, maging ang aming mga kapatid na wala pa, at maaaring naglalakbay pa patungo dito. Pagpalain mo po sila at ingatan, at hayaang nawa, O Diyos, na makarating sila dito ng maayos at makasama namin sa pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong kabutihan. At ganoon din, Lord, patuloy kaming humihingi ng patnubay at gabay sa iyong pagtuturong gagawin sa aming kalagitnaan. I-bless mo po kami sa mga bagay na ito at patuloy mong ibarana sa amin ang iyong kabutihan. Dalangin din namin ang maabot ng tinig na ito. I-bless mo sila saan man sila naroroon ngayon. Ang maabot ng social media platform ng gawain ito ay patuloy na magbigay ng kapurihan, pagpapala at panibagong kalakasan sa bawat isa sa makakarinig ng iyong mga salita. Ay umasa po kami sa iyong kabutihan, sa iyo po ang kapurihan at pagpapasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Okay, so ngayon po sa ating pagpapatuloy dito sa Ephesians road natin, last time inakita natin yung term natin, you must be born above. Kinakailangan natin talagang isilang tayong muli sa pamamagitan ng ating Panginoon, hindi sa pamamagitan ng anumang mga bagay. So dito naman po, itutukoy ko ngayon dito yung theological explanations na magtuturo sa atin patungkol sa ganitong mga bagay. So ibig sabihin dito, makikita natin dito yung theological doxology where Apostle Paul in the outline. Nakita natin doon sa verse 1 and verse 2 na sumainyo nawa ang pagpapala ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Ito yung pagpapakita, the eternal plan of the salvations. Doon pa lamang sa pasimula ng kanyang sulat dito sa Ephesians, ipinakita na kaagad ni Paul doon pa lamang sa kanyang theological doxology na ang planong pagliligtas ng Diyos sa lahat ng mga tao. Pangalawa pa, it teaches the God's choose predestined for the adoption. So malinaw din doon, ipinapakita din doon last time na kinakailangan natin ma-born above, hindi lang basta ma-born again, kundi yung born above is isilang tayo, hindi sa kalikasan ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Yung predestined for adoptions, makikita natin kaya tayo inadopt ng Panginoon para tayo mailigtas. Okay? Hindi kasi tayo makakapunta sa langit without Lord Jesus Christ. No one entered the heaven unless sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. And then, the same time, to redeem the believers through Lord Jesus Christ. Yun, in-explain din natin yun. Maybe our divine service ay ibinibigyan din natin ng emphasize ito. I-redeem ang mga mananampalataya kay Kristo. So, sana po maging malinaw yun ililigtas o tutubusin ang mga nananampalataya kay Kristo, and then before the words made, bago pa sana likain bago pa likain ng daigdig na ito, nakaplano. That is the ultimate aim for bringing the unity in all things in heaven and earth under the Lord Jesus Christ. Kaya nga napakahalaga nung verse 4 dito, anak, paki-flash yung verse 4. So sabi niya diyan, kaya natin ulit-ulitin to para ma-assure natin yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. Sabi diyan, for He chose us, lahat, in Him before the creations of the world, to be holy in the blameless in His sight in love. So napakaganda, Paano tayo pinili? Pinili tayo bago pa likain ang mundong ito para maging banal at walang kapintasan, at ito ay dahil sa pagmamahal ng Panginoon. So napakaganda na isipin nating mabuti na ito palang book of Ephesians, talagang ang center talaga nito
yung eternal plan of salvation. So dapat nating makita yon, yung dakilang plano ng Diyos na ikaw at ako ay iligtas. So napakahalaga po nun, wala pinipili. Pinili niya tayo para iligtas. Kinakailangan lang natin unawain sa mga bagay na ito. So dito, Paul is introduced himself as apostle by the God's will. So nire-review lang natin ng konti para maunawaan nating mabuti. Ini-introduce ni Paul ang kanyang sarili na hindi ako pinadala dito ng konsino man. Ayun parang sinasabi ito, narito ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi pag si Paul ay dinala dyan, dala-dala yung kanyang sarili, ipinadala ko ang aking sarili. So ibig sabihin parang effort niya ito. Pero dito, Paul introduced himself as an apostle by the God's will. So yun yung theological nun. Sa biyaya ng Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, ipinakita rin niya dito, isinulat niya ito sa lahat ng mga mananampalataya, especially doon sa mga taga-Ephesians. At sa panahon naman natin ngayon, hindi man sa atin directed, ina-address ito, pero ipinapakita ng book of Ephesians o ng epistles na ito na i-remind tayong mga mananampalataya kay Kristo. Okay? Tayo, kasi who are faithful in Christ, ang sabi doon hindi naman po pwedeng faithful lamang sa church na ito, o sa church ng Ephesians, o sa denomination na ito, hindi Who in faithful in Christ, yun yung pinakamaganda doon. And thirdly, anong sabi niya doon sa mga verses? He wished them the grace and the peace from the Lord in Jesus Christ. Maranasan ninyo yung kapayapaan na nagbumula sa ating Panginoon. So sabi dito, ulitin ko lang yung verse 3 to 6, the spiritual blessing and the election. So naririnig natin yung word of election. Para pag pumasok sa isipan natin yung word of election, yung pagpili, sino yung pipiliin ko? I choose this, I choose that, parang ganon. So dito sabi, purihin natin, let us give thanks to our God, the fathers of our Lord Jesus Christ, for in our union with Christ, He has blessed by the giving and every spiritual blessing in the heavenly world. Even before the words was made, in God's already choose us to be His true in our union in Christ, so that we would be holy without fault before Him because of His love. Sabi pa ng 5, God has already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was a pleasure and purpose. Let us praise for God for His glorious grace, for the free gift and give us His their only begotten Son. So dito makikita natin yung paano ipinakita ng Diyos yung pagmamahal niya, paano ibinigay ng Diyos yung blessing by spiritual blessing and election. Number 1, this is the key. God blessed the believers with every spiritual blessing in the heavenly through our Lord Jesus Christ. Tatagalogin ko. Pinagpala ang mga mananampalataya ng pang-spiritual na pagpapala buhat sa langit dahil kay Kristo. So, ibig sabihin, kaya pala, sabi doon, yung word of spiritual blessing is elective, o kaya elections, o kaya, bakit may pagpili? Kasi ang pagpili dito, malalaman natin na tayo ay pinagpala ng spiritual blessing if you are believe in our Lord Jesus Christ. Sa madaling salita, kapag tayo sumampalataya kay Jesus, at hindi lang kay Jesus, maging doon sa kanyang ginawa doon sa cross ng Calvary. Yun ang dapat nating makita. Kaya nga, God blesses the believers with every spiritual blessing in heaven through our Lord Jesus Christ. Hindi ko mo kasi masasabi natin na, ay, pinagpapala naman pala lahat kasi before the foundation, before the creation of the world, ay pinili na tayo ng Panginoon. Although, yes, tama. Pero makikita mo na ikaw ay pinagpala ng spiritual blessing if you believe in our Lord Jesus Christ. Katulad ng message natin last time, faith alone,
sa pamamagitan ng pananampalataya. Pangalawa, God chose people in Christ before the world began to be holy and blameless. Yung kanina yun, yung verse 4. Pinili niya tayo at sumampalataya tayo sa Kanya. Yun ang tanda na tayo pinili ng Diyos. At sabi dito, pinili na tayo bago pa sana ang daigdig ay likain para maging banal at walang kapintasan. Kaya kung minsan, iisipin natin na, bakit po nagkakamali pa rin tayo mga Christian? Ulitin ko, dahil tayo'y namumuhay pa sa korap na katawan at sa korap na daigdig. Pero iba yung term na namumuhay at normal na lang ang kasalanan. Iba po yun ha? Nagkakasala pero hindi sila namumuhay sa kasalanan. Malaki po ang discrepancy nun. Kaya sinasabi niya dito, bakit ka pinili ng Diyos? Dahil sumampalataya ka kay Jesus, and then God chose you to become holy and blameless. Parang ganito, paano ako magiging blameless? Dahil kay Kristo. Paano mo nakita yung mga maling bagay na dapat iwasan? Dahil sa turo ni Kristo. Hindi dahil sa simbahang ito. Dapat nating makita yon. And then, and the thirdly, na makikita natin doon sa binasa ko kanina, believers are predestined to be adopted as God's children out of His love in free will. Nandun yung free will. Sabi niya doon, ang mga mananampalataya ay naka-predestined to be adopted. Parang yung lahat ng tao na yan, may kalayaan niyang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at the God's children's out of His love and free will. Kaya pala kung minsan, makikita din natin sa buhay natin kung gaano tayo katotoong anak ng Diyos. Nakikita nyo? Kasi ano bang ginagawa ng isang magulang sa kanyang anak? Pinapakanin, tama? Binibihisan, pinagpaplanuhan ng magandang plano sa kinabukasan, tama? Ginagawa natin yun. Dinidisiplina, tama po ba? Yung anak po ba natin ay dinidisiplina pa natin? So, ganun yung rule natin as a parents. That is our responsibility to our son and daughters, to our children. Kasi ganun yung ipinapakita dito. Kaya nga sabi dito, ang mga mananampalataya ay predestined to be adopted as God's children out of His love and free will. Nasa sayo na lang yan kung gusto mo maging anak ka talaga niya. Nasa sayo na lang yan kung talagang anak ka niya. Ayun, para na gano'n, ano? Kung igagalang mo, magulang mo, nasa sayo na yan. Kung susunod ka sa Kanya, pero kung tatalian ka ng Diyos na gawin ang mga bagay na ito na para kang robot, di niya yan gagawin. Nasa iyong pananampalataya at paggalang sa ating Diyos kung gagawin mo yung Kanyang sinasabi. Pero, hindi ko mo anak ng Diyos na hindi mo pinili yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, ay okay lang. Laging may word of consequences. Laging meron pong bunga yung ating mga ginagawang yon. So, we are adopted as a God's children. Huwag ninyong babaliwalain ang pagiging anak tayo ng Diyos. Ay kasi, kung minsan, paano ba natin dinidefine na binabaliwala natin? Madali natin kalimutan ng Diyos. Madali natin i-offend ang pagkabanal ng ating Panginoon. Pero kahit ganun tayo, hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos. Yun yung word kanina na out of His love. Kaya nga tayo naman, naglilingkod tayo sa Panginoon, nagpapatawad tayo, nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa mga karapat-dapat tulungan, hindi dahil paggawa ng mabuti yon. That's called out of love. Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo, we are suffering dun sa ating mga partners, sa ating mga anak. Ang reason nun, hindi kung ano ang reason talaga nun, dahil out of love, mahal natin. Nagre-response tayo. Kaya nga, Lord, yung predestined to be adopted as a children of God, out of His love,
Kaya kung minsan, kahit na gaano tayo katigas ang ulo, yung pagmamahal ng Diyos di pa rin nagbabago. At kung minsan, ang tao lang nagbibigay ng kahulugan sa kanilang mga buhay na pinababayaan ako ng Diyos. Ang totally hindi nagpapabaya ang Diyos. Ang nagpapabaya tayo. Yun yung dapat nating makita doon. Kasi napakalinaw eh. God chose the people in Christ before the foundations or before the worlds began. Talagang pinili niya tayo. At napakaganda, napakakongkreto nung sinabi dito ni Paul sa mga taga-Ephesians, hindi lang kayo basta pinili, nanampalataya kayo sa Kanya, kaya nakatanggap kayo na spiritual blessing. At sa pagkakatanggap nyo ng spiritual blessing, naging anak kayo. At nung naging anak tayo ng Panginoon through our Lord Jesus Christ, through faith alone, ay tayo'y para maging banal at walang kapintasan. Kaya minsan, alam naman natin ang sarili natin eh. Kung sino tayo, tama po ba yun? At no one can be judged anyone. Wala naman sa atin makakapaghatol talaga sa kapwa-tao. Pero pagdating ng panahon na itinakda ng Diyos, doon tayo hatulan. Ngayon, bakit natin pinag-aaralan ang gospel? Bakit natin pinag-aaralan ang Bible? To reminding us kung paano tayo nagiging lumalampas doon sa kabanalan ng ating Panginoon. Kasi, kung iisipin nyo mabuti, kung ang Panginoon ay hindi pag-ibig ang kanyang pangunahing attributes or character, sa pagkakatapos pa lamang ng pagkakasala nila Adan at ni Eva, pwede naman siya mag-create another man, tama? Pero hindi pwede. Hindi makikita doon yung grace, hindi makikita yung pagmamahal doon na dapat nating makita. Kaya dito si Paul, binibigyan niya ng emphasize ito sa mga taga-Ephesians para maging matibay sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, sa kanilang pamumuhay, sa daigdig na ito na kahit na ang sobrang napakagulo. Para yung bahay natin, palagay ko, umalas kayo na magulo yan eh. Pero, kahit magulo ang daigdig na ito, binibigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos sa buhay natin ito. Kasi, yung system sa mundong ito, wala yan eh. Talagang kahit anong ayos mo ng bahay mo, isang ikot lang ng mga anak mo, magugulo yan. Bago magagalit ka. Tama? Magagalit yung mga masisipag. Ay ganito rin. Inayos nga ng Diyos tayo, sa pamamagitan ni Kristo, inayos niya tayo to be a part of the children of God, of the people of God. Inaayos ka niya, pero ginugulo mo pa rin. Nakukuha natin? Tinuturuan ka ng Panginoon maging maayos. Pero ang problema, you're trying to do something to destroy yung mga bagay na maganda sa inyo. Kaya tinuturo ng Panginoon sa atin, ito, practical application ko lamang tinuturo sa atin ng Panginoon maging mapagpakumbaba. Bagamat nasasagad din tayo kuminsan ay kahit ako nasasagad din ako eh. Ay tanda yon ng pagiging human nature ko. Pero not all the time, yung temperament natin ay sumasagad. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon na maging mapagpakumbaba in every situation. Kasi pag nangibabaw yung out of control natin, makikita nyo kung ano yung magagawa ninyo. Marirealize nyo lang bandang uli, ay sayang, nabasag ko. Oh. 'Di ba? Ay sayang na ibato ko. Nandun na yung realizations after all time na ginawa natin yon. Kaya ganito din. Ang Ephesians, sinulat din ito ni Paul to reminding us, all the believers of Ephesians, or maybe doon sa Asia Minor during the time, to reminding us na inaayos tayo ng Panginoon. God chose you because Christ to become holy and blameless. Para maging banal at walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Pero sa paningin ng tao, normal na po na pag-isipan ako ng mali, bawat gawa mo ay mali, normal na yan, huwag ka na maiinis doon.
Dahil yung mapaghahatol na tao na yon, ay baka hindi pag-aari ng Diyos yon. Pag-aari ng demonyo yon. Kaya iwasan nyo mapaghatol kayo. Iwasan nyo rin na mapag-isip tayo ng hindi maganda sa kapwa natin. If ever totoo, dapat ba siyang managot sa atin? Mananagot yon sa banal na Diyos. Kaya huwag kayo mahili na yumayaman sila, na hindi mo alam kung ano yung kapamaraan. Huwag kayo mahili doon. Mind your own business, sabi ng Titus. Be diligently, sabi niya doon. Kinakailangan natin gawin yon. Kasi yun ay pinapakita dito eh. Kasi nagkakaroon ng division during the time na kay Apollos, kay Pablo, kay Peter. Nagkakaroon ng ganun eh. Hindi ko lang alam kung nangyayari pa rin yan sa panahon na ito. Kaya lagi kong sinasabi, huwag ako ang titingnan ninyo ang Panginoon sa buhay nyo. Kaya marami ngayong mga gawain, nagkakasira ang kanilang mga gawain dahil ang loyalty nila hindi sa Panginoon. Maaaring sa church lang, maaaring sa building lang, maaaring sa priest lang. Hindi ganon. Walang makakapagligtas sa inyo na kapwa-tao, kundi yung pananampalataya natin kay Jesucristo. Yun yung pinakamahalaga. So, we are looking forward in verse 7 and 8. Sabi pa niya dito, ito po yung redemptions in forgiveness. Sabi niya sa Tagalog, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sa gayoy, pinatawad ang ating mga kasalanan. At ang sabi niya dito, gayon kadakila ang kanyang kagandahang loob. So, can you imagine that? Yung word na ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Okay, so putulin ko lang doon. People find freedom. Yun po yung people find freedom, yung word na parang, yung freedom kasi pagpapalaya, yun yung redemption. And then, yung redemptions, nangyari yun dahil pinatawad tayo sa ating kasalanan. Paano tayo pinatawad sa ating kasalanan? Sa pamamagitan pa rin ng dugo ni Kristo. Nakakuha niya? Redemption, sabi doon. People find freedom. Talagang hinahanap, kuminsan kasi, ganito eh. Mamaya ito sa message ito, napakahalaga ng message nating mamaya. Hopefully na hindi pa kayo malasing sa words ngayon. Ano? Parang ganito. Ang tao pag nagkasala, ikukulong. Halimbawa. Pero they make on way to find the way to free. Parang ganun ano. Anong ginagawa natin? Halimbawa, nakapatay ako. Ayoko dito sa loob ng kulungan. Kukuha ko ng anong kukunin nyo? Abogado. Kukuha ako ng attorney. Tama? O kaya gusto ko kahit temporary mo lang makalaya ako, baka mabugbog ako dito sa loob ng ano. Anong ginagawa ninyo? Nagpipiyansa. That is temporary way lang yon. Pero meron ka pa rin kasalanan. Unless manalo ka sa kaso. Ay ang kaso ng Kristiyano, ang kaso ng tao, nagkasala ka sa banal na Diyos. Ay sinong pwedeng abogado? Kaya nagpakilala si Jesus Christ. Ako ang inyong mediator. Ito yung laban sa buhay ng isang tao ngayon na kinakailangan mo ng malinis, matibay na abogado sa harapan ng banal na Diyos. Are you following? At ang batas ng Panginoon, ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ay kaso sapat ba yung kamatayan natin? Pwede pong may magpapako sa atin ngayon, mamatay, hindi ko lang sure kung mabubuhay. Meron bang ganon? So ibig sabihin, people find the freedoms in redemptions. Saan makalaya? Dun sa kasalanan. Paano nga daw nawawala yung kasalanan? Kapag pinatawad ka na. Nakakuha natin?
Kaya yung redemptions in the way to forgiveness of our sin through the blood of Jesus Christ. Hindi na tayo tinitingnan ng Almighty God sa ating mga flaws, sa ating mga pagkukulang. Ang tinitingnan niya, si Kristo. Kaya nga lagi kong in-illustrate sa inyo, hindi pwedeng nasa likuran tayo ni Kristo. Kinakailangan nasa harapan si Christ at tayo ay nasa likuran. Hindi pwedeng nasa likod si Kristo. Kasi hindi ka titingnan ng Ama. Hindi ka papapasukin ng Diyos sa kalangitan kung hindi sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga yung isang tatak sa mga Kristiyano ay yung banal na Espiritu. Ha? Kahit pa magpatatak kayo ng 666 sa noo, buong katawan, hindi yan titingnan ng Lord. Ang tatak natin kay Kristo. So yung forgiveness of our sin through our Lord Jesus Christ, doon lang tayo nagkaroon po ng pagkakalaya sa buhay natin. Doon natin makikita na tayo'y tinubos. Okay? So sabi dito, the forgiveness is flow from the richness and overflowing of the God's grace. Doon natin makikita yon. Yung pagpapatawad ng Diyos ay nag-uumapaw sa kanyang di marilip-rilip na kabutihan at dumadaloy ito dahil sa kanyang biyaya. Kaya nga, pag maganda ang ani, anong sinasabi natin? Ani lamang, hindi natin sinasabing salamat po sa biyaya. Nag-uumapaw yun. Kasi kung minsan nga ang tao, lagi na, salamat sa biyaya. Ay hindi mo naisip, salamat sa iyong kabutihan. Di ba? Ang babaguhin natin yon pagdating sa mga ganong sistema sa buhay natin. So, nasan yung theological? Yan. So, yun ang dapat nating makita, overflowing grace, na pag sinabi kong nag-uumapaw na biyaya ng Diyos, isipin nyo na kung gaano tayo karumi. Gaano tayo anong tawag dito? Nagiging yung word na bastos sa Panginoon. Pero gusto ka pa rin niyang maging anak. Yung anak nga niyo, pag bastos sa atin, anong sabi niyo? Pinapalayas niyo. Kabata-bata mo pa, sobrang sinungaling ka. Pero hindi pa rin matiis. Tama? Natitiis nyo, ginagano natin una. Pero ang Lord hindi ganon. Pinare-realize niya sa atin kung ano magiging dulo ng mga ginagawa nating iyon. Kaya yun ang pakaisipin nating mabuti sa buhay natin. So dito, yung ultimate, pagdating doon sa verse 9 and verse 10, sa ating review, which is given us as such a largest measure in all wisdom and in sign. God did not what He had a purpose. He made known to us a secret plan He had already decided to complete by the means of Lord Jesus Christ. Ito naman yung blessing. Ito yung grasya. Bakit grasya na ito sa panahon natin? Halimbawa, like for example, from Genesis to Malakay, nandun yung prediction. Hindi po nila inabot yung ginawa ni Kristo. Pero yung pananampalataya ng mga unang yon, pinanghawakan nila yung kahit hindi pa nangyayari. Ay sa panahon po natin ngayon, nangyari na ito. Yan sinasabi niya ng verse 8, sa ibang bagay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa niya sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Na isa katuparan na. Nangyari na. Nandun na yung pagtubos, nandun na yung kamatayan ni Kristo, nandun na yung kapatawaran, narito na yung spiritual blessing and the elections through our Lord Jesus Christ. Nandito na. Ang tanong sa panahon natin ngayon, at tanong din to sa panahon ni Paul, naunawaan po ba yung narito na? Kaya, isipin natin mabuti to.
The ultimate mystery and plan of our God. God shared the hidden secret or the mystery of His plan. Kasi noon, hindi pa nangyayari ito sa panahon ng Old Testament. Hindi pa yon. Pero ang mga naunang heroes of the Bible, kahit namatay sila, umaasa silang mangyayari ito. Pasilip mamaya sa message natin. Alam mo si Abraham, dahil ulitin natin si Abraham mamaya, si David. Pinangako ng Diyos mula sa lahi niya ang isang haring magiging savior. Isipin nyo, hindi pa alam ni Abraham, kanino kayang anak dito? Kay Isaac, kanino kayang lahi? So, ang daming generation noon, ang daming saling layo. Pag binasa ninyo yung Matthew, bago pa dumating ang Panginoong Hesus, ang daming saling lahi. Matagal nang nakabalik sa alabok si Abraham. Pero ang faith ni Abraham, mangyayari to. I-compare nyo ngayon, nangyari na, nabasa natin, pinatotohanan ng Biblia, totoo. Kaya hindi na siya sekreto, hindi na siya mystery, kundi hayagan ng idinirekto. Paano po? This is the plan that center is the Lord Jesus Christ. Nakuha nyo? Ang planong ito ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang buhay dapat ng Christian today, we are centered in Christ. Amen? Kaya sabi ng Hebreo, ipako ninyo ang inyong mga paningin kay Kristo na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya. Kaya hindi po pwedeng ialis sa inyo, hindi po pwedeng na Kristiyano kayo, pero hindi makita si Kristo sa buhay natin. Isang maling idea po yun. Hindi po pwedeng ganon. Hindi na kino-questions kung ilan ang mali mo. Ang tinatanong dito, gaano ka katotoo sa pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoon. So kanina, dahil gusto ko pang palalimin ito, nag-search na po ako ng konti dito sa Encarta. Pag sinabi pong Encarta, hindi po ito ChatGPT. Okay? Kasi pag Encarta, magbabasa ka talaga ng marami and then kukunin mo yung pinakamahalagang detalye. So ganito, balikan natin yung every spiritual blessing dito sa akin sinerch. Sinerch ko po ito, aminin ko po sinerch ko. Sabi niya dito, believer do not chase after God's favors, in God's already bless us for every blessing in heaven through our Lord Jesus. Same sa theological. Ibig sabihin ko, doon sa pinag-aralan namin, doon sa pagbabasa ko, sinasabi ito. Doon din sa Encarta, pinapatunayan ito. Pero maganda yung word niya dito Believer do not chase after God's favor. Ibig sabihin, talagang hindi po pwedeng, Lord, bigay mo na lang sa akin yan, pinipili kita. Hindi ganun Hindi ito isang dakilang pabor. Kundi, God is already blessed us with every spiritual blessing through our faith in Lord Jesus Christ. Malinaw na ino-offer para bagan tayo. Nung panahon una, kaparaanan ng pag-serve noon, yung mga evangelist, sinong pustang gustong pumunta sa langit? Magpabautismo. So, tambak yun. Tama? Ay kasi bautismo pupunta na sa langit Dito sa franchise na ito, hindi ganon. Tinutukoy dito sa Encarta, sa mas malalim, ito'y pabor ng Diyos at makikita na kayo'y pinili niya dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Hindi pwedeng, ako po ay naligtas dahil ako'y nagpabautismo. Kahit pa ang bautismo yung nakatali ang patore kayong ilulubog, wala yon unless you're connected in our Lord Jesus Christ. Nakukuha nyo? And then secondly dito, yung words of adoptions before the creation, ang Diyos pinili na tayo, ulitin ko, para maging banal. Kaya hindi ko mapagkatapos nating maging Christian, wala na lang sa iyong pagsamba, wala na lang sa iyong pananalangin, wala na lang sa iyong pagbabasa ng Biblia. That is the wrong idea. Paano tayo magiging holy and blameless? Malalaman po ba natin na yung mabait ka nga, halimbawa mabait ka, bait naman ito, talagang tatak Kristiyano. Halimbawa, gano'n, ganda naman ang suot nito.
Parang anghel sa kalangitan. Parang ganun ano. Pero doon pala sa loob ng isip niya, ang dumi-dumi. Yung puso niya pala, nagalit ako dito. Ayan na naman, ganong klase, ano? Hindi ganun eh. Kahit pa ang gawing mong damit ay purong ginto, pero ang puso mo na iba to, sa Panginoon, wala yun. Kaya sabi niya dito, kinakailangan mong unawain in the way we think, in the way we act. Yun yung nagpapadumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya nga yung iba, pupunta kang simbahan, ganyan ang suot mo. Eh di baling malibag yung damit mo, papuntang simbahan, basta malinis ang puso mo. Di ba? Yun yung sinasabi niya dito sa sinners ko. He chose the adoptions before the creation, and God choosing us to be holy and predestined for us for adoptions. At sabi pa niya doon, His own children. Ang sarap nun, ano? Inari ka niyang anak. Eh kayo ba, yung anak ninyo, pag nakita niyong gusgusin, di ba may kuripat tayo, eh kaya naman, naglublob ka na naman sa lubluban ng kalabaw. Dahil ayaw mo siyang maging madumi. Ito naman Biblia, pag nabasa natin siya, para itong malaking salamin, na hindi lang yung mukha mo nakikita mo, maging yung puso mo, at kaisipan mo, kitang-kita mo sa Bible. Nakakuha nyo? Kaya dun magkakaroon ng blameless and holy through our continuing searching His Word. Hindi kasi, ang blessing na nga dito sa atin, ito, nakakapakinig tayo ng ganito bago naliniglet pa ng iba. Kaya ito, tinatry ko ang best na hindi natin to bilisan para makita talaga natin bakit ka ginawang anak ng Diyos. Hindi ka ginawang anak ng Diyos para magpatuloy sa kawalang hiyaan, kundi putulin yung dapat putulin. Ayusin yung dapat ayusin. And then sabi pa dito, His own children's out of love. Connected na rin kanina. Ito yung maganda, yung redemption and forgiveness, ayon doon sa na-search ko, sa pamamagitan, tatagalogin ko, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, meron na tayong kalayaan. Hindi yung nakulong ka, ay, Kristiyano ako, palayaan nyo. Hindi dun eh. Hindi physical ang pinag-uusapan dito. Our spiritual matters. Kaya sabi pa niya dito, and washing away our sin. Hinugasan ang ating mga kasalanan sa pagpapakita ng mas malalim na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Sa biyaya lang. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Pag ang tao medyo hambog, mayabang sa kanyang sarili, masahol pa to sa Diyos, dapat to pinapako. Kaya yung kayabangan, hindi yun ipinapakita sa pagiging Kristiyano. Ano man yung ma-achieve mo, dapat mag-glorify ang God doon. As Christian. Pero kung hindi ka Kristiyano, okay lang yung magyabang ka na ng todo. Sagadin mo na. Pero pag Christian, walang ibang itataas kundi ang Panginoon sa lahat ng meron tayo. Biyaya yun eh. Kaya, alimbawa, kaya mamaya na lang pala yun, maubos yung aking message. So thirdly, the ultimate plan. Kanina, doon sa binanggit ko sa inyo, ito yung mystery or the ultimate plan. Bakit ba ginawa ito ng Diyos? Bakit niya ipinakita ngayon sa atin yung sekreto ng kanyang plano na magkaroon, ito maganda dito, to bring everything together under the leadership and unity in Christ when the time is right. Ay ngayon, although may pananaw tayo, meron talagang tamang panahon, ano? Pero ikaw na nakapakinig ng salita ng Diyos, that is the starting of the right time para maunawaan natin yung tama at mali. Tama po ba yun? Parang ganito. Sa ating pamilya, ano yung pangkaraniwang pinag-aawayan ninyo? Do you think that it's the right time to realign the things that causing of pollution, parang ganon, o trouble? Di ba ako minsan ganon? Ay minsan ako may kakulitan din kung alin yung kinaasaran sa akin, yun ba yung ginagawa ko? Pero ang main point ko dito, kailan yung tamang oras para doon? Ang alam ko, pag nalaman mong mali na yun, para sa akin lang ha, yun yung tamang oras para itama yun. Tama?
Are you agree? Nasa sa inyo po yan kung agree kayo. Kung hindi naman, free will. May kalayaan tayo para sa bagay na yon. Eh, kailan mo pa yung babaguhin? Alam mo naman na yan ay nakakasira sa'yo. Oh. Yan ay nakakasira sa relasyon nyo, kaya nagsasawa siya sa'yo. Oh. Kaya kung minsan, yung mga pangyayari sa buhay natin, mahalaga ang pananahimik at pag-iisip na mabuti. Bakit nagkakaganito? Maybe doon sa poverty meron tayo bilang Pilipino. Isipin yung mabuti kung paano, bakit ganito buhay natin. Ano yung problema talaga? Oh, magkakaidi na kagad kayo. Siyempre, eto, hulaan ko kayo, magikero. Iniisip nyo kagad, bakit nga kami mahirap? Di ba yun kagad papasok sa isip? Isipin nyo kung ano yung nagiging cost nun. Saan ba napupunta yung munting kita natin? Saan ba napupunta yung munting nakukuha natin? Nagagamit ba ito sa maayos na kapamaraanan? Kaya yun, doon natin makikita mga kapatid. Yung mga bagay sa buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Encarta ko nakita, sa Appian Media, to bring every things together under the leadership and unity of Christ when the time is right. Kinakailangan daw mapamunuan tayo ng pamumuno ni Kristo. Kaya mapapansin ninyo, no? Ito, lagi ko itong ini-illustrate, hindi sa anumang bagay. Dito ko kasi nakikita yung dakilang pagmamahal ng Diyos. Yung babaeng kinaladkad ng mga Romano palapit kay Jesus, yung nahuling nakiapid. Nakikita niyo ba yung big pictures ng graces ng Panginoon doon? Kinaladkad siya, no? Kinaladkad yun sa ganon. Ang babaeng ito ay nahuli na nakikiapid. Ayon sa batas ni Moises, dapat itong patayin. Sa paraan ano? Batuhin. Dito niyo makikita yung lalim pa rin ng biyaya. For me kung tayo very conscious sa pagbabasa ng Bible. So sabi doon ni Jesus Christ, nagsulat siya doon Hindi ko alam kung ano sinulat niya. Baka tanongin niyo okay. Basta may sinulat siya, hindi ko alam kung ano yun. Sabi ni Jesus Christ para walang ipinakita niya na panig ako sa babae, panig ako sa inyo, panig ako kay Moises. Ganun no. Ito yung pagiging Diyos niya doon O sige, kung sino yung walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. And then the Holy Spirit moved. Then try to speak for every heart during the time. Hindi lang natin napapansin yun Kasi pag binasa mo yun, parang humihip yung hangin. Pag binasa nyo kasi kuminsan tayo, pag nagbabasa tayo ng Bible, huwag nyo mamadaliin. Napakaraming symbolize and figure na ipinapakita dun sa Bible na makikita nyo yung pagkilos ng kapangyarihan, magkakasama sila. Doon nag-start doon, nag-speak doon yung Holy Spirit para sa aking interpretation. Aking pananaw doon. At sinimulang dikdikin ang puso ng mga tao na yon. Ayan tao doon, mga bata, mga may pinag-aralan, mga pari, okay, tagapaglingkod, mga mayayaman, mga pangkaraniwan, mga senior citizen. Pero naging bunga, wala ni isa sa kanilang bumato. Dahil na-realize nila na ako rin pala ay may kasalanan na dapat bayaran. So, brothers and sisters, the ultimate plans of our God, we need to under leadership in unity with our Lord Jesus Christ. Hindi naman mahirap unawain ng Panginoon sa buhay natin. Unawain nyo lang kung sino kayo sa harapan ng Diyos. At sa bawat sitwasyon sa buhay natin, dapat nating makita to. Over na ako. Dapat nating makita sa buhay natin. So yung unity with Christ when the time is right. Kailan tayo magiging totoo na ngayon sa harapan ng Panginoon? Yung kanyang words, very clear. To define His love, to define His grace, to define, parang
unimaginary way ng Panginoon sa buhay natin. Parang, pag naaalala nyo yung sarili ninyo, talaga bang karapat dapat ako? Na-imagine nyo po ba yun? Pero ito yung maganda doon. Mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Kaya masarap sa pakiramdam natin na dapat natin unawain to eh. Anak, anong oras na? Over na ako? 2 minutes. Okay, thank you. So, dapat natin ito makita. Ito ang main lessons for our daily life. Number 1, your identity is secure. Huwag mong sabihin na kakamali ka at hindi ka karapat-dapat sa Lord. Huwag mo rin sabihin na hindi po ako nakakasimba, baka galit na sa akin ng Lord. Hindi siya nagagalit. Kasi pag nagagalit siya, gugunawin na niya eh. Nakuha nyo? Pag nagalit siya, di ba sabi doon sa Genesis chapter 6, nung sagara na hanggang sa kalangitan ang kasamaan ng tao. Ano ginawa ng Panginoon? Galit siya doon ha? Pero nilunod niya ba kagad? Hindi. 100 years bago natapos ang ark ni Noah. At si Noah kahit busy, pumupunta pa rin doon sa mga tao na, "Oy, magbago na kayo. Magsisi na kayo. At manumbalik sa Lord. Malapit na ang baha." Ganun na, no? Binigyan pa ng Lord ng chance. That she calls a grace. Ay tayo ngayon, ilang years na lang ba tayo sa ibabaw ng mundong ito? Bago pa tayo magiging seryoso. Kaya tandaan natin to. Your identity is secure. You are choose. You are loved. Pasansa, may D. And you are adopted by God. Tandaan po natin doon. Yung identity natin para natin magiging secure, pinili ka. Kasi mahal ka. Inari kang anak ng Diyos. Meaning your worthy come before Him, not your works. Pag sinabing not your works, hindi talaga trabaho ito eh. Yung ating mga kasalanan at yung ating mga ginagawa. Hindi doon. Hindi doon nakatago ang ating identity o kasigurudan. Pangalawa, grace is free. Di ba mahilig tayo sa free? Sa kaya may free wifi. Hindi naman ganun. Mahilig tayo sa free. Bago pag nakachimpo kayo ng medyo bulok, ako kaya pala free. Pero ito yung free na ito, yung biyaya niya, forgiveness, and spiritual word are already given to you through our Lord Jesus Christ. Not, tandaan niyo ito hindi ito reward, kundi ito ay pagmamahal. Kaya kung minsan, yung mga anak natin ganito, "Uy, ang galing-galing mo sa school, ang galing-galing mo makopya, bibilang kita ng bagong tablet." That is reward. Kasi magaling ka. Pero ito si Lord, "Uy, matigas ang ulo mo." Kawawa ka, kinakailangan mo ang pag-ibig ko. Nakuha niyo? Ibang-iba yon. Mabuti ba itong anak ko, kamukha ko? Ganun ano. Kaya mabait, mana sa akin eh. Pag makulit, mana sa tatay? Tama? Pag mabait, mana sa nanay? Pag makulit, manang-mana ka sa iyong tatay. Kaya bibili ng bike. Ang tawag doon, ano yun? Reward. And then pangatlo, ang plano ng Diyos, history in your personal life are moving forward a final, a unified goal under Lord Jesus Christ. Ito, before end, yung maganda yung buhay natin ngayon, dapat nakasentro kay Christ. At ang main goal nito, makita po si Jesus sa buhay natin. Amen? Okay po ba tayo doon? Nabagbag ba ang damdamin ninyo? Atid na ba kayo? Sabi ganun, Atid na ba kayo ng prayer meeting? Ay, ganun, So anyway, so yun sinasabi ni Jesus Christ. Verse 10. This plan completed, which God will be completed when the time is right, it is bring the all creation together for everything's in heaven on earth with Christ as ahead. Ito na may magandang
dulo natin before tayo mag-pray. Ikaw at ang gawa mo. Kaya ano po yung prayers, Lord's Prayer? Your kingdom come, you will be done on earth as is in heaven. Nakuha niyo po yon? Nakuha niyo po yung panalangin na yon? Sa ulo niyo po ba yon? Nasa Biblia naman eh. Sabi doon eh, your kingdom come, you will be done on earth as is in heaven. Mangyari nawa yung manang ginagawa ko dito ay parang kaharian mo na. Kaya yun ang napakaganda sa buhay natin. Kinakailangan we were works together with Lord Jesus Christ. Pagkasama nyo kaya sa Lord Jesus Christ, halimbawa, naglalakbay ka kasama sa Jesus. Nagdidesisyon ka kasama sa Jesus. Sa palagay nyo, maliligaw tayo? Wala. Pipili ka ng tama palagi. Amen? Kaya tandaan po natin to, hindi ka lang naging anak, kundi ginawa kang anak ng Diyos dahil kay Kristo, at ikaw ay anak, pinagiging banal, at walang kapintasan ng Panginoon. Pero huwag yung sasabihin na, nagkamali na naman ako. Hindi yun ang tinatanongin dito. Yung puso mo, yung buhay mo, nakasurrender kay Lord Jesus Christ. Yun po yung pinakamahalaga. Tayo lahat po ay tumayo at tayo manalangin. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this morning. Thank you once again for another beautiful and wonderful things that open up for every believers sa umagang ito. Panginoon, humingi kami ng tawad kung minsan hindi namin na-emphasize yung lalim ng pagmamahal, yung ganda ng plano mo po para sa amin. Lord, maaaring naliligaw o kaya naguguluhan kami sa buhay na tinatahak namin sa buhay namin ito. At Lord, thank you for choosing us to be your children. And thank you din, Lord, for sa iyong pagdidisiplina, sa iyong pag-aalign sa buhay namin. And then thank you rin for the word of consequences para mas magkaroon kami ng wisdom sa mga buhay na nilalakaran po namin ngayon. Kaya Panginoon, naniniwala ako sa umagang ito, kung magiging tunay at mahalaga sa puso namin ang iyong salita at ang aming pagiging anak sa ilalim ng iyong biyaya at pagmamahal. Mari Lord na maraming mga changes ang maging bunga nito sa buhay namin ito. Kaya Lord, we ask for your mercy and for your unfailing love, Father God. At Panginoon, alam namin marami kaming pagkukulang. Salamat po sa iyong pagpupuno. Tulungan mo po kami na sa bawat araw, maging totoo sa iyo, na nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kaya purihin ka at sambahin ka sa umagang ito, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Kada umaga po sa atin lahat, makakaupo na po tayo.